Ayan, so magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH. And ngayong araw mga kababayan, may gusto lang akong pag-usapan kasi nakita nyo naman po sa mga previous videos po na uploaded natin dito sa ating channel is napag-usapan po natin yung event po ni President Bongbong Marcos sa may Caraga region, yung pagbisita po ni PBBM dito po sa may Surigao del Sur at saka dito sa may Butuan. Kasi nga po namahagi po si PBBM ng PAF or yung Presidential Assistance for Farmers, Fisher Folks, and Families. Di lang po yun, nagbigay rin po siya ng mga farm machineries and equipment para sa ating mga beneficiaries, as well as cash assistance or check assistance po para sa probinsya po dyan sa may Caraga region. Kasi mga kababayan, pansin ko po dito sa mga videos na uploaded natin, may mga iilan po tayong mga kababayan na na-brainwash po ng mga kritiko ni PBBM na alam niyo yun, may makomment lang, kala mo naman talaga na panood nila yung buo. Pero ito, gusto ko lamang, kasi nga sabi ko diba sa video ko, na hindi pwedeng sasabihin nyo na walang ginagawa yung presidente natin o yung administrasyon natin. Kasi, ayan po, binabalita na nga po namin, kinokontent namin, hindi lang kami, may mga medias din po na nagbabalita at makikita nyo rin po yan sa account ni PBBM, sa PCO, and sa RTVN, PTV, at kung saan-saan pang platform. Makikita nyo po na uploaded lahat po ng activities ni PBBM. Pero, itong mga taong to nababad masyado sa social media, ang tanging script lang po nila, walang ginagawang presidente, walang ginagawang pamahalaan. Diba? Patunay na nga po na yung mga kababayan natin na nagiging, yung mga benepisyaryo nating kababayan ang nagpapatunay na maraming ginagawa ang pamahalaan, tinutulungan talaga sila ng administrasyon, at hindi lang yung basta tulong o basta binigyan lang ng lupa tapos na. Sabi nga po nung mga nakaraang event ni PBBM dito sa may Bicol region naman, sabi niya yung pagbigay nila ng lupa, hindi doon natatapos yon. Kasi after nilang maibigay yung titulo ng lupa, is aalamin po nila kung ano yung estado ng mga magsasaka natin, kung ano pa yung mga kailangan nila. Kumbaga continuous, hindi lang basta binigay sa yung titulo tapos na. Hindi po ganun yung programa ni PBBM para sa ating mga magsasaka. So ito nga mga kababayan, nung pagpunta po ni President Bongbong Marcos sa may Caraga region, may mga ilang kababayan po tayo na interview. Ito po kasi gusto ko po ipakita sa inyo na itong mga tulong na natatanggap ng ating mga magsasaka, ng ating mga mangingisda, kung gaano kalaking tulong or kung gaano kalaking impact ito sa pagbabago sa pamumuhay nila or sa pangkabuhayan nila. So, pakinggan po natin. Lagi po ang tulong niya kasi sa time when it comes sa land preparation, yung farm tractor natin, yung isang hektarya, maano lang ng 1.5 oras. Pag mano-mano, 7 karabaw na isang araw pa, makales talaga yung sa farm mga equipments natin pag mechanization na po yung gamit natin. Yung worth ng Narinig niyo po yung sabi ni nanay na itong mga makinarya, yung mga equipment na ibinibigay po ng pamahalaan para sa ating mga magsasaka is makakaano po to Kumbaga, imbis na aabutin ka ng isang araw sa pagtatrabaho, kumbaga, parang mga ilang oras na lang ang gugugulin mo. Kumbaga, marami kang magagawa sa isang araw. Hindi lang yun, di ba? Mamumultitask mo siya. Kasi nga, meron ka ng makinaryang magagamit na mapadali yung trabaho mo. Na mapabilis, na hindi ka mahihirapan. Di ba? Ay, ituloy ko po. Pamimigay ay 20.8 million for Surigao del Sur beneficiaries. Benefiting 10,000 farmers. Itong mga seeds na to, may mga characteristic ito na maganda for El Nino at saka La Nina. These are inbred varieties. Pwede pa nilang ulitin itong itanim kasi inbred varieties ito.
malaking epekto po sa aming pangkabuhayan kasi hindi po kami nakapagtanim dahil wala po kami makuha ng tubig. Kaya nahirapan din po kami sa aming pangkain pang araw-araw. Masaya po kami kasi nabigyan kami sa gobyerno ng ganitong pagkakataon. Sana po pagpatuloy niyo po ang programang RCEP para po sa aming makatulong po sa aming mga magsasaka para sa ganun po hindi na kami mahirapan kung saan kami kukuha ng pangbinhi at saka pang abono. Malaking tulong na po yun sa amin. Sana po may pagpatuloy niyo po ang programang ito. Isang biyahe ng Kalabaw, 4 na sako lang o bag. Samantalang itong sasakyan, yung mga 500 tons, kilos, kaya ang ikarga nito, ma'am. Kaya malaking tulong talaga ito. Sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, salamat dahil binigyan talaga niya ng panahon kahit nasa malayo tayo, nasa Mindanao, pumunta rin siya dahil mahal niya ang mga tauhan niya at sa mga lalo na sa mga farmers. Mabuhay ang ato presidente. Sana hindi siya magsawa magbigay ng suporta sa mga farmers. Salamat sa ato mahal na puno presidente at saka sa Department of Agriculture, ma'am. Maraming salamat, ma'am. Ayan. So yan mga kababayan, narinig niyo po yung sinabi nitong ating mga kababayang magsasaka dito sa may Surigao del Sur na nagpapasalamat sila kasi nga po si PBBM talaga naglalaan ng oras. Biruin mo ang presidente natin, maraming trabaho yan sa isang araw, maraming iniisip, maraming responsibilidad, syempre bilang presidente. Kumbaga siya yung pinakaama natin eh. So, sa sobrang daming responsibilidad, sa sobrang daming trabaho ni President Bongbong Marcos, nagagawa niya pa rin umikot. Ilang probinsya na po ang naikot niya para makapagbigay ng tulong, masuportahan yung ating mga magsasaka. Pero yung iba nating mga kababayan dyan na nabibrainwash po ng mga kritiko ni PBBM, sinasabi, nagpapaepal, masyadong binubuhusan. Alam mo yung may ginagawa yung pamahalaan, may nasasabi. 'Di ba? May ginagawa na nga yung presidente natin. Nagtatrabaho na nga yung presidente natin. Pero itong mga kritiko ni PBBM, ang sinasabi, nagpapapansin, nagpapaepal lang daw si PBBM. Mga kababayan, mula nung pumirma yan, bilang presidente ng Pilipinas, isa na po sa pinaka-main priority niyan ang ating mga kababayang magsasaka. Dahil parang na-left behind po sila nung mga nagdaang pang-administrasyon. Kaya nga po, isa sa mga main priority, isa sa priority ni President Bongbong Marcos, ang ating mga magsasaka. Tapos ngayon na ginagawa ni President Bongbong Marcos, yung trabaho niya, yung tungkulin niya, nasuportahan naman yung ating mga magsasaka, napapasama pa, minamasama pa nitong mga kritiko ni PBBM. Hindi mo tuloy alam kung ano bang utak meron sila, kung ginagamit ba nila yung utak nila, at ganyan sila mag-isip. Kahit may ginagawa, sasabihin walang ginagawa. Tapos pag hindi kumilos, may masasabi pa din. Hindi mo alam kung sa kalulugar eh. Pero buti na lang po, pasalamat tayo na yung presidente natin sobrang sipag at walang pakialam dito sa mga naninira sa kanya. Wala siyang pakialam dyan eh. Ang focus niya kasi is magtrabaho. Focus siya sa pagtatrabaho. Focus siya sa paglilingkod sa ating mga kababayan. At wala siyang pakialam dito sa mga kritikong naninira sa kanya kasi siya mismo alam niya sa sarili niya na nagtatrabaho siya, na ginagawa niya ang lahat para sa ating mga kababayan. And ako bilang supporter po ni President Bongbong Marcos, nakikita ko rin po, kaya nga po ako nagko-commentary, nagpo-post ng mga achievement ni President Bongbong Marcos para po makita ng ating ibang mga kababayan na namulag or na brainwash nitong mga kritiko ni PBBM para makita nila yung ginagawa ng administrasyon. Diba? Para makita po nila na may ginagawa talagang ating pamahalaan. Para pasinungalingan yung mga claims nila na mga misinformation. Yun po yun. Kaya po kami nagko-commentary, kaya kami nagpo-post, kaya binablog po namin yung mga achievements ni President Bongbong Marcos para marami po sa mga kababayan natin ang makakita na may ginagawang pamahalaan.
at para po malabanan ang pinapakalat nilang fake news. Di ba po? So yan mga kababayan, ito po ilan lamang ito sa mga kumbaga ilan lamang po ito sa mga benepisyaryo, ilan lamang ito sa mga nakaka-witness ng ginagawa ng ating pamahalaan. So yun lamang po, and maraming salamat po sa inyo lahat.